Ang role ko, ako si Dudut. Ako yung asawa ni Lota. Meron kaming 3 anak. Isa ako mapagmahal na asawa pero lasinggero. Ako ang best alak maker in town. Ako si Lota, anak ako ni Susan, asawa ko si Dudut. Isa akong lasengga, happy-go-lucky siya, yung tipong wala siyang pakialam sa bukas, parang living for today lang siya, yung tipong hindi importante kung anong pwedeng mangyari bukas or kung may pangarap ba ako o wala. Basta masaya ako ngayon, yun yung pinaka-importante. And feeling ko ganun halos yata lahat ng tao minsan, di ba? Parang nakakalimutan nilang parang alagaan yung sarili nila para sa kinabukasan. Sa umpisa talaga masaya sila. Pero after a while, nagiging destructive sila, nagiging depressive sila. And I think yun nga din yung nangyari kay Lota, yung character ko na nung lumaon na parang hindi na nila kaya i-control yung sarili nila. Hindi na sila nag-uusap bilang lasing lang sila, napuputol na yung communication nila. Alam mo yung mga ganong bagay. So, malaking bagay siya para sa akin, para ma-realize din, I guess, ng ibang tao kung ano ang pwedeng gawin ng substance abuse sa katawan ng isang tao. Ang karakter na gagampanan ko ay si Susan. Isa siyang masahista, mang-uuling. Actually, parang lahat ata ng mapapasukan niya, pinasukan na niya kasi isa siyang hardworking na ina. Anong dala mo, Maring Susan? Ay, mga pinamili ko doon sa baryo. Mga ulam at baka wala na naman kami sa bahay. Baka gutom na yung mga apo ko. Ano naman si Lota? Lalo na yung birthday niya. Kikita nyo na itong si Susan ay hardworking. Talagang makuba-kuba na sa pagtatrabaho. Ang aking pong role, ang pangalan po niya si Mang Hiner. Siya po ay isang dating manggagawa, ngunit sa kanyang pagsisikap, siya ay umasenso at nagkaroon ng kaunting kabuhayan. Dito sa kanyang lugar, siya ay kinikilala dahil siya ay nagmimay-ari din ng isang ulingan, ng isang koprahan, at siyempre po ang gawaan ng lambanog o ng alakan. Siya po ang parang takbuhan ng mga manggagawa dito at ng buong kabayanan na rin. Dahil nga siya ay galing din sa hirap, siya ay nakakaunawa ng kalagayan ng mga tao, kaya't siya ay maunawain at mapagbigay. Napakabait niyang tao hanggang doon lamang sa isang bagay na kailangan niyang magalit sa kabila ng kanyang kabaitan ay meron pa rin nakagawa ng kaunting pagkakamali na sinasadya sa kanyang mga negosyo. Bali ako dito si Boyet, isang maglalapu-lapu. Nag-aalaga kami ni... Best friend ako ni Sid na nag-aalaga ng mga lapu-lapu underwater. Ito yung isang parang business venture namin bilang magkaibigan. First time naming susubukan na mag-alaga ng lapu-lapu dahil alam namin na mas malaki ang kita dito. Ang role ko dito, mangingisda na sumisisid sa ilalim ng tubig. Between 20 to 30 feet deep. Dito, iba. Kinonquer ko yung fear ko. Kaya masasabi ko na by far, this is the most challenging role I have done ever yet. Ang pangalan ko dito si Junior. Nagpapalaki ako ng lapu-lapu. Si Junior kasi
Hindi naman sa akin yung uminom. Hindi naman sa akin yung uminom. It's more like, mas priority lang niya talaga ang magtrabaho at nasasayangan siya sa thought na ibibigay niya yung persento ng pera niya para sa pag-inom or kung gagastos man siya. At kung hindi naman sa persento, yung oras at saka yung lakas niya, mapupunta sa ganyan. Tapos pagdating sa umaga, hindi naman siya okay. Nasasayangan siya doon eh. Kaya, ayaw lang, hindi naman sa ayaw niya. Mas may mga importanteng bagay lang siya na kailangan gawin. Sa totoo lang, kung dito sa Quezon, grabe yung lambanog dito, ano pa bang gagawin mo, di ba? Siguro dahil sa mga nakikita niya sa buhay niya, pressure siguro sa kanya, pero hindi naman niya talaga nakikita ang pressure yun. Pero, he does what he can. Ako si Joey. Isa akong, isa sa mga magbabarkada. Best friend ko dito si Dudut, which is si Dudut dito, nag-aalak. Siya yung magaling gumawa ng lambanog sa buong bayan ng Mauban. Pinag-aralan namin paano yung proseso, paano yung ritual. Sa ulingan, sa kuprahan, halos lahat. Yung role ko ay si Raul. Sabi ni Derek ay gifted, kinulang siya ng sustansya. Tapos, galing siya sa mahirap na pamilya. Tapos, sakto, swak sa akin kasi payatot, mahirap, kulang sa sustansya, pagkain. So, okay lang naman yung role. Masaya. Medyo mahirap nga lang kasi I have to do some research. Para dito sa akin, nakikita ko dito sa Resico, sinasabi dito na ang buhay ay hindi na pahabaan. Ang buhay ay pasarapan na. Action! Ayan na naman, mga isda. Kayo na pa kayo nintay din eh. Durong tatagal ninyo. Ay, kami na nga nagdala ng liwanag dito sa inyo. Daming ginagawa sa Lakanay. Kathleen Cabaldo po. Ako si Diding, barkada ni Lota, ni Alex. You Pinay, you Pinay, you Pinay, you Pinay. Ang iyong lagi mong hugasan. Ako yung pinaka matapang sa kanila na hindi ko kayang makikita yung barkada ko na nasasaktan, yung parang tinatapak-tapakan ibang tao. Gagawin ko lahat para sa kaibigan ko. Si Elaine po, bale siya yung dating kinakasama ni JR na nung pumunta si JR sa Maynila para to find better things or a better life for them at home, ay may nakilala siyang ibang lalaki, si Delboy, na pinagpalit niya kay JR. Dahil sa ginawa niyang yon, naging outcast siya sa buong town ng Mauban. Tapos, in the end, nagkaanuhan sila ng forgiveness. Natuto sila mag-forgive with one another, ni JR. Sabi nga, ano bang ibig sabihin ng Resico? Resico is an old Maubanin term na ginagamit ng mga nag-aalak, magkokopra. So, nag-evolve na yung language ng Resico into a percentage na kinikita ng mga tao na ginagastos lang nila for good time. Pang-inom nila, pang-good time nila, pang-bili nila ng alak, pang-kasayahan. Hoy, Dot! Trabaho mo!
I can honestly say that it's a work of, it's a product of love. It's a product of honesty and sincerity. Yung paghihirap ng mga tao sa likod ng camera at sa harap ng camera ay sobra-sobra. Yung mensahe lang na gusto namin ipaabot sa inyo is to, for you to work hard and don't forget to have a good time.